meron daw nag-offer sa kanya ng kalahating bilyon para wag nang ituloy ang kanyang testimonya kay Inday Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Gaya ng aking inanunsyo kanina, nagkaroon na po tayo ng sapat na panahon para himay-himayin ang mga ebidensya na ilinatag ng prosecution, laban, at ang ebidensya na linatag ni Attorney Kaufman para naman kay Tatay Digong doon sa nakalipas na confirmation hearing niya sa International Criminal Court. Pero bago natin himay-himayin mga ebidensya na yan, kaunti munang komento dito sa Madriaga, no? Si Madriaga ay nagrereklamo na mayroon daw unang-una nagbabanta sa buhay niya, no? Sa tingin ko po kalokohan yan kasi unang-una ang dami po niyang kasama doon sa kulungan. Mahigit 10 ata sila po ata na magkakampi doon at sila nga po ay kabahagi sa tinatawag ng AKG na Madriaga Criminal Syndicate Group, no? Yan ang tawag sa kanila ng anti-kidnapping group ng PNP, no? So sa tingin ko sapat-sapat ang tao niya doon sa kulungan para siya ay bantayan. Bukod pa doon sa obligasyon talaga ng Estado na bantayan siya habang siya ay nasa loob. Tapos meron daw nag-offer sa kanya ng kalahating bilyon para wag nang ituloy ang kanyang testimonya kay Inday Sara Duterte. Kalokohan po yan. Bakit mag-o-offer ni isang piso ang kampo ni Inday Sara Duterte para pigilin si Madriaga samantalang kasinungalingan naman lahat ang sasabihin niya. Ako po ang nagtapaptunay na talaga naman pong sa mula nung dinimanda namin para sa kliyente ko, yung si Ramil Madriaga, para sa 2 counts of kidnapping for ransom, palagi na niyang dinadawit ang pangalan ni Inday Sara Duterte at noon pa man, sa kauna-unahang pagkakataon na dinawit niyang pangalan ni Inday Sara Duterte, tinanong ko na sa kay Inday Sara kung kakilala siya, tinanong ko na yung mga tao Inday Sara kung kakilala siya, pero ang sabi nga, hindi kakilala yan ni Inday Sara Duterte. Siguro siya ay sumapi sa isang parallel group na ISIP, pero ang kakilala ni Inday Sara Duterte isang dating profesor o siguro hanggang ngayon profesor dyan sa San Sebastian Law na naging teacher ni Inday Sara Duterte na merong kinalaman doon sa depensa ni Ramil Madriaga nung una siyang na-convict ng RTC pero napawalang visa on automatic appeal na ang San Sebastian Legal Clinic ata ang tumayong abogado sa kanya. So sa akin, yung sinasabi niyang banta sa buhay niya, para yan mailipat siya sa mas magandang detention facility kasi kinakailangan approval ng judge, no, para siya ay makalipat sa mabuting facility. At sigurado ako kung sino man ang nagbabayad o nagpapangako sa kanya na kung ano-ano para siya magtestigo laban kay Inday Sara Duterte, kabahagi na pinangako sa kanya ay yung paglipat sa mas magandang tirahan, no, o detention facility. So lahat po niyan ay sang-ayon sa script at ang katotohanan naman po dyan sa mulat-mula, pilit niyang dinadawit si Inday Sara Duterte. Booking ko po siya kasi sa mulat-mula, alam ko naman hindi siya kakilala ni Inday Sara Duterte at ang tanging ebidensya niya na kilala siya ni Inday Sara Duterte ay mga larawan na kinuha nung kampanya o di naman kaya noong nanumpa sa katungkulan si Inday Sara Duterte, libo-libo naman po tao nakipag-post kay Inday Sara Duterte. Ako po, testigo ako na nung araw ng kanyang panunumpa, tumayo sa harap ng City Hall si Inday Sara Duterte at ang tao ay pumila para magpa-picture sa kanya. Ganyan talaga ugali ni Inday Sara Duterte. At ganyan naman talaga ang dapat gawin ng mga politiko na talagang merong pagmamahal sa taong bayan, no? Hindi na baling mainit, hindi na baling nakakapagod, hindi na baling matagal yung pagkukuha ng picture sa pinakamaraming tao, kinakailangan talaga pagbigyan ng taong bayan. Kung meron mang kasalanan sa Inday Sara, pinagbigyan siya na makapag-picture-picture sa kanya nung mga pagkakataon na yun. Anyway, puntahan na po natin itong hihimayin natin mga ebidensya.